Hello. Praise the Lord. Mic test. Praise the Lord. Mic test.
My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. Full of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I never cease to worship. Shout to the Lord, the earth, never cease. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your name. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, my Savior. Oh, there is none like you. None of my days, I want to pray. Wonders of your love. You're my comfort, my shelter. You're my tower of refuge. Every prayer, all that I am, never cease to
Jesus, God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ. Covering my shame, He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. Check daw, nagawat ba nimo ko message? Nag-message lang ko, delete link. I will. Imposible will. Nag-message ko nimo normal na message. Ay, tanawa basig masayo ka, basig mapalya ka man ang Sheila, sige lantaw niya, napunta sa kuan.
Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. You that way, you tie my door. All of the night spent with. Here I am to worship. Here I am to honor. Here I am to say that you're mine. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, you're so highly exalted, glorious in every created to the earth you created, all for the sake we can. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see myself upon that cross. I'll never know how much it costs to see myself upon that cross.
Finally. Naka-muted ka. Jesus, Jesus, reason that I live. Naka-muted ka. No sounds. Wala kang sounds. Di ka madungog. Sige, bye.
Testing mic, hello. Praise Praise the the Lord. Lord. Praise God. Praise God. Ang tagal na ka-connect. Say, may dala kang ano dyan? Piano? Wala, hindi mo dalang piano diri. Okay. Kuan lang ta kanang Arkapila? arkapila. Sige, mag-start na tayo kasi 9:20 na. Praise the Lord. Let us worship God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah, Blessed be the Jesus. name of Lord, we glorify and magnify your name, O Yes. Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus, for this service, O Lord God. Hallelujah. Pagpalain mo po kami lahat, Panginoon, Yes, sa Jesus. lahat ng mga viewers, Panginoon. Hipuin mo po ang mga buhay sa hindi paligtas, Panginoon. Gagamitin mo, Panginoon, ang iyong alagad, Panginoon, na si Pastor Joel, Panginoon, as a speaker this morning, O Lord God. Lord Jesus, we magnify and worship your name, O Lord. Yes. Ikaw po, Praise the Lord. Panginoon, Praise the ang Lord. yung presensya, ang ano mo sa aming buhay, Panginoon. Be a center on this service, O Lord God. Thank you so Yes. much, O Lord Jesus. We beg and glory and honor to your name, O Lord Jesus, in Jesus' name. Praise God. Una sa lahat, magandang umaga po dito sa sa Canada at saka sa Amerika at magandang gabi sa Pilipinas, sa lahat ng mga viewers. Praise the Lord. Ako ay unang-una nagpapasalamat sa ating buong may kapal dahil God is always good sa ating buhay. Kahit Amen. nasa Praise sa the Lord. pandemic natin ngayon, pero hindi ito naging hadlang sa pagpuri natin sa ating Panginoon. Amen. Yes. Hallelujah, Hallelujah. Jesus. At ako din ay nagpapasalamat sa kay Pastor Lopez at sa pamilya niya dahil sa binigay niyang oportunidad na sa ngayon na binigyan niya ako ng oportunidad na maging host dito sa live streaming ministry. Ito ay morning service po kay Pastor Lopez. Siya po ang pastor sa morning service namin dito sa Montreal, Canada. Maraming salamat po, Pastor, at sa iyong pamilya. At saka kay Pastor Joel Actob, siya po ngayon ang Praise the invited Lord. speaker ni Pastor Lopez. Kaya Yes. i-introduce ko si Pastor Joel Actob po ay isang biological brother ko. He is one of the pioneering pastor in Sandawa Church in Davao City. At siya ay nagtatapos ng Bible School sa AIM Bible School sa Davao. At siya din ay nag-graduate sa college sa Circular. And he is a man of prayer. Siya ang dahilan kung bakit ako nabalik sa Panginoon. Alam niyo, lahat ng pamilya ko ay
we are serving God since we are young. Lahat ng family ko is nawala kami, nag-backslid kami. But through the prayer sa isang kapatid ko, siya lang ang naiwan talaga sa pamilya namin. Walang naiwan, lahat kami tumalikod sa Panginoon. Pero dahil sa prayer ng kapatid ko, dahil sa prayer ni Pastor Joel, kahit na hindi naging kapansanan sa kanya ang kanyang sitwasyon, pero siya ay nag-continue, nag-pray sa amin. Alam niyo, pinagdasal niya ako for 20 years, saka ako nakabalik sa Panginoon. Kaya pasalamatan ko ang Panginoon dahil sa kanya na dahil sa kanyang mga prayer na hindi siya nag-stop, nag-pray sa amin, bumalik yung tatay ko, bumalik yung nanay ko, bumalik ako, bumalik kami sa Panginoon. Kaya malaking pasalamat ko sa Panginoon ang dahil binigyan niya ako ng kapatid na hindi nag-give up sa amin sa pagdadadasa. Kaya all the glory and honor belong to the Lord. So Pastor Joel, I give the mic to you now. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Magandang umaga po sa lahat dyan sa Canada. Praise the Lord. Hallelujah. At ako po'y tuwang-tuwa at nagagalak sa Panginoon sa opportunity na pinagkaloob niya po sa akin upang maging kabahagi sa Sunday morning service po. Hallelujah. Under po kay Pastor Lopez. At aking pinupuri at pinapasalamatan ang Diyos sa pagkakataong ito, praise the Lord, na yang sa kanya pinagkaloob, praise God, upang mag-aral, praise God, sa salita ng ating Panginoon. At lalo higit, aking pinapasalamatan po, praise God, ang, hallelujah, butihing pastor dyan sa Canada, praise God, Pastor Ernie Lopez. Salamat po, Pastor, praise God, sa pagkakataong ito na ikaw po, praise God, hallelujah, pinaunlakan niyo po, binigyan niyo po ako ng pagkakataon na mag-share sa Word of God, praise God, sa Sunday service po, praise God, sa church dyan sa Canada, praise the Lord, at sa buong mong pamilya, praise God, salamat po, praise God, sa lahat ng workers po, hallelujah, under kay Pastor Lopez. Salamat po, praise the Lord, hallelujah. Salamat din po sa lahat ng mga kapatiran po natin dyan na nakasubaybay, nanood po, hallelujah, sa online service na ito. Praise the Lord, salamat, hallelujah, sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin upang magbahagi sa salita ng Diyos na ating, hallelujah, sinasampalatayanan, na ito po ay pagkain sa ating mga kaluluwa. Praise the Lord, hallelujah, praise God. At bago po ako, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah, dadako sa salita ng Diyos, praise God. Gusto ko po, mga kapatid, na magbigay ng isang awiting papuri sa Diyos. Hindi po ako singer, mga kapatid, but ako po'y nagagalak sa kabutihan ng Diyos, hallelujah. Praise God, ang lahat, mga kapatid, ay para lang sa kapurihan ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Totoo po, mga kapatid, ang testimony ng aking, hallelujah, ng aking manang May. Praise God. Hallelujah. Pero ang lahat niyan ay dahil sa Panginoon. Dahil kung hindi dahil sa Panginoon, maaring pati po ako ay nawala sa Diyos. Pero salamat sa ating dakilang Panginoon, ang siya pong nagabay sa akin, ang siya pong humawak sa aking buhay upang manatili po sa paglilingkod sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. At bago ako dadako, mga kapatid, sa salita ng Diyos, ako po iaawit, mga kapatid. Hallelujah. Hindi pa ako nakapagdala ng keyboard. Actually, sa bahay po, nakasit up na sana ng keyboard. Dahil po ako'y tutugtog, ako'y aawit. Pero hindi pinagkaloob ng data dahil laging naglalag yung connection, but bumiyahe pa ako dito, mga kapatid, sa isang kapatiran na may fiber connection. Pero ang keyboard lang, hindi ko nadala. Po, ako ay awit po, praise God, para sa kapurihan ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Ako ay awit, mga kapatid, sa isang awiting nagsasabing, you deserve the glory. Dahil ang lahat po
Ano man ang ating nagawa sa gawain ng Diyos, ano man ang ating mga nagawa sa ating kapwa, ano bang bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin, ito po ay lahat ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship as I glorify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship as I glorify your name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Dakila po ang ating Panginoon. Praise God. At sa Kanya lahat ng kapurihan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Dahil po siya po ay karapat-dapat. Hallelujah. Natatanggap sa lahat ng papuri, sa lahat ng pagsamba. Dahil siya po'y dakila, mga kapatid. Siya po ang hari sa lahat ng mga hari. Siya po ang Diyos sa lahat ng mga Diyos. Praise God. Hallelujah. At sa umagang ito, mga kapatid, dyan sa lugar sa Canada, praise God, at gabi po dito sa Pilipinas, praise God, hallelujah. Bago po tayo dadako, mga kapatid, sa salita ng Diyos, tayo po yung manalangin. Praise God, hallelujah. Let's pray, mga kapatid. Let's bow down our head. Let's close our eyes, Lord. Hallelujah. Lord Jesus, salamat po amang banal, hallelujah, sa pagkakataong ito, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus, na Panginoon, ako po yung gagamitin, Lord God, na bilang iyong tagapagsalita, Lord God, hallelujah. Dalangin ko po, Panginoon, sa bawat na makikinig, Lord God, kahit sa online, Lord Jesus, sa online broadcast, Lord God, sa live broadcasting, Lord Jesus, I pray, Lord Jesus, na pagpalain mo ang bawat makikinig. Katagpuin mo, Panginoon, ang bawat pangangailangan. Pagalingin mo, Lord God, ang bawat karamdaman, Lord Jesus. And I declared victory, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. And I declared blessings, Lord God, sa bawat isa, Lord God. Whatever blessing they needs, Lord God, I pray, Lord God, to bless, Panginoong Diyos, ang bawat isa po sa umagang ito. In Jesus' name I pray, Lord God. In Jesus' name I pray. Praise God, hallelujah. Ako po, mga kapatid, hallelujah, ay mangaral sa salita ng Diyos, praise God, at atin pong, mga kapatid, hallelujah, babasahin ang salita ng Diyos. Dito po, mga kapatid, sa Titus, praise the Lord, ating babasahin sa Titus chapter 2, praise the Lord, hallelujah. Magpasimula po tayo, mga kapatid, sa pagbasa, praise God, hallelujah, sa verse 12, no? Verse 11 po, mga kapatid. Sabi po ng salita ng Diyos, for the grace of God that bringeth salvation
hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Verse 14, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sa umagang ito, mga kapatid, ako po ay, hallelujah, mag-exhort sa isang subject na nagsasabing, our hope, close and open, parenthesis, the blessed hope of a Christian for the future should determine how we live in this present world. Our hope, close and open, parenthesis, the blessed hope of a Christian for the future should determine how we live in the present world. Praise the Lord, hallelujah, praise God, hallelujah. Sa umagang ito, mga gusto ko po, hallelujah, i-share sa bawat isa po sa atin ang patungkol po sa blessed hope sa bawat Kristiyano. At dahil po pinagkalooban tayo ng Diyos ng blessed hope, hallelujah, gusto ng Diyos at ibig ng Diyos na ang bawat Kristiyano po, hallelujah, na pinagkalooban niya ng blessed hope na tayo po ay mamuhay in this present world sa isang pamumuhay na ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa ayaw natin at sa gusto po, mga kapatid, tayo po ay destinado papunta sa kaharian ng Diyos. Tayo po, mga kapatid, ay pinaghandaan ng ating mahal na Panginoon ng isang patutunguhan na sabi niya po, mga kapatid, sa sulat niya sa John 14, that let not your heart be troubled. Hallelujah. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Kaya gusto ko po, mga kapatid, na ating laging maalala, ating laging i-refresh sa ating mga buhay, na tayo po ay tinawag ng Diyos hindi lamang, mga kapatid, maglingkod sa Kanya. Kung hindi, mga kapatid, tayo po'y isama niya sa Kanyang kaharian. Tayo po ay Kanyang pinaghandaan ng mansion kung saan ang lahat ng Kanyang mga anak na Kanyang niligtas mula sa iyan, hallelujah, sa karumihan, sa kasalanan, na tayo po ay magmana ng kaharian, ng mansion na punong-puno ng kasiyahan, ng punong-puno ng pagpapala, ng punong-puno ng presensya ng ating Panginoong Hesus. Kaya gusto ko po, mga kapatid, na tayo ay laging, praise the Lord, hallelujah, sa nag-aral po ako sa salita ng Diyos. Ito po yung mensahe na gusto ng Diyos na ating i-refresh sa ating mga buhay. Dahil minsan po sa dami ng gawa ng dyablo, sa dami ng gawa ni Satan, na tayo po kahit Kristiyano gusto niyang iligaw, hallelujah, mula, mga kapatid, sa tamang daan. Gusto iligaw ng dyablo sa daan patungo sa, hallelujah, sa damnation, mga kapatid. Pero, mga kapatid, pag atin laging i-refresh ang ating pupuntahan, ang ating destinasyon, the blessed hope that was prepared, hallelujah, sa ating Diyos para po sa atin. Ito po ang magpapaalala sa atin sa panahon ng ating kalumbayan, sa panahon ng ating mga problema, sa panahon ng ating, mga kapatid, hallelujah, kalungkutan, sa panahon ng ating mga ups and downs sa buhay. Ito po'y magpapaalala sa atin that we have a blessed hope from our Lord Jesus Christ. Ever say amen. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, hallelujah, dahil tayo po, mga kapatid,
ay inihanda ng Diyos ay pinagkalooban ng isang blessed hope for the future, mga kapatid. Kaya tayo po, mga kapatid, sa ating pamumuhay, kung ano ang pamumuhay natin in this present world, ito po yung ang magdedetermine kung tayo po ay makakarating, tayo po, mga kapatid, ay makaka-inherit ni hallelujah sa mansion, sa kingdom of heaven na inihanda ng Diyos sa atin. Dahil gusto ko pong malaman sa bawat isa, mga kapatid, gusto po ng Panginoon ipaalala sa atin, hallelujah, it is one thing to enter into the kingdom of God, but it is another thing to inherit into the kingdom of God. Bakit po, mga kapatid, pwede tayong makapasok sa kaharian ng Diyos? Baka, mga kapatid, hindi tayo maka-inherit sa kaharian ng Diyos. Bakit po? Dahil sa ating pamumuhay in this present world, kailangan natin ang buhay na naaayon sa salita ng Diyos, ang buhay na merong katwiran, ang buhay na merong kabanalan. Yan po ang hinahanap ng Diyos sa ating mga Kristiyano. Praise God, purihin po ang ating Panginoon. Ang blessed hope po, mga kapatid, ito po'y sinabi, praise God, sa sulat po, mga kapatid, hallelujah, ni Paul kay Titus, mga kapatid, hallelujah, the blessed hope of the church, hallelujah, the blessed hope of the church, this is the second coming of Jesus Christ, hallelujah. Si Apostle Paul, tinawag niya po ito, mga kapatid, the future of the church, the blessed hope of the church, mga kapatid. It is the glorious appearing of Jesus Christ. Kaya sabihin ko sa iyo, mga kapatid, meron ka mang problemang pinagdadaanan, meron ka mang tinatawag na broken-hearted ka man, mga kapatid, meron ka mang tinatawag na kalungkutan o anumang circumstances meron ka, gusto kong ipapaalala sa bawat Kristiyano na tayo po ay napaka-blessed, tayo po ay pinagpalang lubos ng Diyos dahil meron po tayong mapagpalang kinabukasan, mapagpalang pag-asa na ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hallelujah! So ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, Jesus Christ was sacrificed once to take away the sins of many people. Hallelujah! Nung siya po ay pumarito sa sanlibutan, pumarito po siya, sabi ng Hebrews chapter 9 verse 28. So Christ was sacrificed once, sa makaisa lamang, to take away the sins of many people. Apan sa muli niyang pagparito po, mapid, not to bear sin, mapid, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Tayo po ang mga anak ng Diyos. Hindi po natin inaantay kung anong kaguluhan sa salibutan. Kung titingnan po natin ang takbo ng salibutan, hallelujah, grabe yung mga pangyayari na para, mga kapatid, na hallelujah, parang yung iyong kaluluwa ay manginginig, hallelujah, sa takot. Nung nakaraan lang araw, mga kapatid, may nag-post po sa FB, hallelujah, taga Cagayan Valley po, bandang Cagayan Valley, ang post po niya, mga kapatid, sabi niya, takot na po kami, iligtas niyo po kami, tulungan niyo po kami, dahil po kami po'y natatakot na pati yung aming mga buto ay nanginginig sa takot. Praise the Lord. Bakit po, mga kapatid? Dahil grabe, hallelujah, daming kalabitan ang nangyari sa sanlibutan. At titingnan mo, mga kapatid, hallelujah, ang mga prophecy sa Bible ay dahan-dahan na ito'y nangyayari. Ibig sabihin, mga kapatid, yung sinasabi ng Panginoon na pagbabalik ay makita na natin ang mga signs, mga kapatid. Ibig sabihin, malapit nang babalik ang ating Panginoon. So, church, we must to prepare, we must to, hallelujah, maghanda po tayo. We must to be prepared, mga kapatid, sa pagbabalik ng Diyos dahil ang ating Panginoon po ay hindi po niya kukunin yung maghahanda pa lamang. Bagkus ang kukunin po ng ating Panginoon, yung mga Kristiyano na handa na po. Kaya ibig sabihin sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa bawat oras tayo'y kailangang handa. Sa bawat minuto, sa bawat segundo ng ating buhay, tayo po'y laging handa po sa Panginoon.
Kaya lagi kong sinasabi, maptin sa kapatiran sa Sandawa Sense, sabi ko sa kanila, hallelujah, di bali kung anong kalagayan mo sa buhay, di bali kung ano yung pinagdadaanan mo sa buhay, bagkus kung iyong sarili, ang iyong, hallelujah, buhay sa paglilingkod sa Panginoon, ay lagi mong inilagay sa kalooban ng Diyos, anuman ang mga kahirapan mo sa mundong ito, o anumang bagay, pangaptid, na iyong pinagdadaanan, ito po ay mapawi lahat pag ang Panginoon ay babalik at tayo'y kanyang dadalhin sa lugar na kanyang pinangako, the blessed hope na kanyang inihanda para sa kanyang anak. Praise the Lord, hallelujah. Kaya po maptid, ang ating Panginoon Hesus muli ay babalik, hindi po maptid, hallelujah, para dadalhin muli ang kasalanan ng mga tao, but in His second coming, ang ating Panginoon, hallelujah, ay babalik to bring salvation in its fullness, upang ang ating kaligtasan po ay maging makumplito. Bakit po? Alam po natin na ang ating salvation ay merong 3 tenses. The past tense, the present tense, and the future tense. The past tense, mula nang ikaw po'y pinanganak hanggang sa ikaw po ay nagpabaptize in Jesus' name, ang Diyos ay hinugasan ang lahat mong kasalanan. Ang past tense ng iyong buhay ay pinatawad ng Panginoon, nilinis ng Panginoon, binura lahat ng iyong kasalanan. And the present tense, bago pagkatapos mong nabaptize, ikaw ba'y nagpatuloy, ikaw ba'y namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, at ikaw ba'y lumakad ayon sa kanyang mga salita. Then the future tense, it is the fullness of our salvation when the rapture comes, when the blessed hope comes. Tayo po'y makasama ng ating Panginoon na sasalubong sa alapap, kasama mga kapatid ng mga, hallelujah, ng mga banal ng ating Panginoon na mga anak, hallelujah, na nangamatay mga kapatid, na sila po'y una nabubuhayin, at pagkatapos na sila'y bubuhayin, tayo po'y sama-samang sasalubong sa Panginoon. And that's the blessed hope na patuloy po natin, mga kapatid, na dinidesired. Patuloy natin, mga kapatid, hallelujah, ay pinagdasaan na tayo po'y makasama, tayo po'y hallelujah, makasalubong sa ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ating titingnan sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 6 up to 10. Sabi ng Word of God, God is just. He will pay back trouble to those who trouble you. Praise God. No? Gaano ka kamahal ng Diyos. He will pay back trouble those who trouble you, and give relief to you who troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Bakit po ba, kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Sinabi po dito, hallelujah, na ang kanyang ipapanis yung hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon. Dahil po, merong may dala ng gospel raw ng Panginoon, pero maptid, walang pagsunod. Dahil gusto nila, maptid, hallelujah, through confession lamang, na walang pag-obey sa salita ng ating Panginoon. They will be punished with everlasting destruction and shout out from the presence of the Lord and from the majesty of His power on the day He comes to be glorified in His holy people and to be marveled at among all those who have believed. This includes you and I, because you believe, hallelujah, our testimony, hallelujah, para sa ating Panginoon. He's coming from heaven. The second time will be in blazing fire. Praise the Lord. Kung atin pong titingnan, maptid, hallelujah, na yung una niyang pagpunta dito, maptid, sa sanlibutan, ang ating Panginoon nagpakita ng isang example sa pagpakumbaba, mga kapatid. Kaya sa mga anak ng Diyos, walang puwang sa mga anak ng Diyos ang mapagmataas.
Dahil po sabi ng salita ng Diyos, ang sinumang magmapataas sa kanyang sarili, hallelujah, siya po'y ibababa ng Panginoon. Dahil ang hinahanap ng Diyos, hindi yung mapagmataas, kundi yung mga Kristiyano na mapakumbaba sa kanilang mga sarili. So, anong ibig sabihin? Ang ating Panginoon ay nag-iwan ng example na tayong kanyang mga anak ay marunong magpakumbaba in all circumstances. Praise the Lord. Hallelujah. At ang bawat isa po sa atin, mapatid, ay dapat ay tayo po'y susunod kung anong example na pinakita ng ating Panginoon. At this future coming, the resurrected, glorified, all-powerful Christ will punish those who have rejected Him. It will then be clear to all how eternal catastrophic was the decision in the lives of many who reject Jesus Christ. Alam nyo mga kapatid, hallelujah, ang mga tao, hallelujah, pag hindi sila mga kapatid tatanggap sa salita ng Diyos, praise the Lord, pero mga kapatid, hallelujah, na nagwawali, nangangaral mga kapatid sa kalye, minsan mga kapatid, dito sa lugar sa Davao, mayroong nangaral, sabihin, mapatid, hallelujah, taas mo lang ang kamay mo, sabihin mo, Panginoon, tinanggap kitang tagapagligtas, hallelujah, at sa buong kong puso, tinanggap kita, ako po'y ligtas na. Hindi po ganun ang tinuro sa salita ng Diyos. Dahil ang tinuro ng salita ng Diyos, mayroon pong tinatawag na obedience sa Word of God. Kaya nga sabi, mapatid, sa Word of God, hallelujah, na kailangan natin na tinatawag na ipanganak muli, mga kapatid, upang tinatawag na mangyari ang kalooban ng Diyos para sa ating ikaliligtas po, mga kapatid. It will then be clear, mga kapatid, hallelujah, pag i-reject ng isang tao ang kalooban ng Diyos, ang kalooban po ng Diyos na tayong lahat ay maligtas, na tayong lahat po ay makapunta sa kanyang kaharian, na tayong lahat po ay maka-experience that blessed hope na kanyang inihanda, mapatid. Kaya nga lang dapat nating sundin ang kanyang mga salita patungkol po, mapatid, sa kapanganakang muli sa tubig at sa espiritu, mapatid, na dapat po ay tayo po ipanganak muli, hallelujah, mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Christ. But what about us who choose to serve God? Hallelujah. Hallelujah. Sa bawat isa na ating pinili na paglingkuran ang Diyos, ating pinili na mahalin ang Diyos, atin pong mapatid, matanggap po mapatid personally, hallelujah, ang tinatawag na pagtanggap sa atin ng ating Panginoon, thou good and faithful servant. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil ating mabasa po sa Philippians chapter 3 verse 20 hanggang 21, mapatid. Dahil po ang ating citizenship is in heaven. Kaya nga po mga kapatid, hallelujah, ang ating future hope, our hope for the future. Kaya kailangan natin ng mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil po mga kapatid, ang ating hope, ang blessed hope na ating ninanais, mapatid, na ating makamit in the future po mga kapatid, hallelujah, sa pagbalik po ng ating Panginoon, praise God, hallelujah, ang bawat isa po sa atin ay makarating sa isang lugar kung saan tayo dapat titira. Dahil tayo po ay stranger lamang sa sanlibutan ito. Hindi po tayo taga rito, ang ating tatay po ay tagalangit, at tayong mga anak po dapat ay uuwi doon sa kaharian ng ating tatay, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul sa kanyang sulat sa taga-Pilipos, our citizenship is in heaven. Praise God. Kaya dapat hindi tayo mamuhay sa pamumuhay dito sa sanlibutan. Di tayo mamuhay sa mga tao na kagaya ng pamumuhay sa mga tao sa sanlibutan, pamumuhay sa kasalanan, pamumuhay, mapatid, sa gratify sa tinatawag na desire ng laman, bagkus ating ipamumuhay ang buhay na may kabanalan na ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos.
and we eagerly await a Savior from heaven, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control, praise God, will transform our lowly bodies. Alam nyo, mapid, minsan, masabi natin, mayroong maraming karamdaman sa ating katawang lupa. Merong maraming kalungkutan, merong mga pinagdadaanan natin, mapid, na minsan masabi natin na parang tayong mapid ay tinatawag na susuko na, praise God. Pero mapid, tandaan po natin, praise God, isang araw, mapid, i-share ko lang po, mapid, isang testimony sa aking nangyari po sa akin pagka-aksidente po, no? Actually, mapid, ang nangyari po sa akin isang aksidente year 1993, kung di ako nagkakamali po, praise the Lord. At bago po putulin yung paa ko, ako po'y umiyak, mapid, sabi ko ng doktor, di ko po ipaputol. Sabi ko sa mama ko, di ko ipaputol. Yung mama ko, papa, umiyak na, mapid, iyakan sila, no? Sabi ko, hindi ko ipaputol, gusto kong uwi ng bahay na kumplito, praise God. Dahil po, mapid, ako'y umalis sa bahay, dahil po, December po yun, mga kapatid, ang Iligan Church po under kay Pastor Frank, dahil po sa aking kabataan, doon po ako, mga kapatid, kay Pastor Frank, praise God. Every December, biron po kami tinatawag na ginagawang caroling para po, mga kapatid, hallelujah, makatulong po sa pagbili ng mga instrument at pagpapagawa sa church, sa Iligan, mga kapatid. Hallelujah, kasama ko po yung sister ko, si Sister May po, mga kapatid, sa aming mga kabataan, maptid. At nung time na yun, maptid, ako po umalis sa bahay upang pong susuporta doon sa caroling. Pero sa hindi inasahan, maptid, ako po'y na-aksidente, praise God. Dahil nung time na yan, mayroong kapatiran po, mga kapatid, na ang kaniyang mister po ay nag-backslide. Ang gusto niya, maptid, isorpresa ng serenade upang sa ganun ay manumbalik sa Panginoon. Pero hindi po kami umabot doon sa serenade po, maptid. Dahil po yung gitarist sana, hindi po akong gitarist nung sa time na yun, pero yung gitarist, dahil sa pagod nung caroling namin sa gabi, hindi na sumama. Kaya sabi ng gitarist namin, maptid, ikaw na lang sasama. Dahil marunong din naman ako ng kunting gitar, ako po yung sumama, no? At hindi inasahan, maptid, hallelujah, nangyari po ang bagay na hindi inasahan. At nung sa hospital na, in short, sabi ng doktor, dahil po, maptid, hallelujah, merong mga doktor talaga, maptid, na mapagsamantala, no? Dahil akala, maptid, na kami po'y mapira. Yun pala, maptid, ay wala. No? So ang nangyari, gusto ng doktor na pirahan kami, wala naman siyang makuang pera. So ang nangyari, in short, yung paa ko ay nagkaroon ng cancer at kailangang putulin. Sabi ng doktor, nagtaka ako nung isang umaga, pagising ko, iyakan yung mama at papa ko. Ano bang nangyari sa inyo? Sabi ng mama, papa ko, Dong, yung paa mo, puputulin. Nabigla ko, wala puputulin. Ba't naman puputulin? Sinong puputol? Sabi, puputulin dahil cancer na raw. Sabi ko, hindi ko ipaputol. Uwi ako ng buo yung paa ko. Praise the Lord. Sabi ko na ganun. At yung time na yun, maptid, wala pa po ako baptize. Yun yung kinatatakutan ko. Sabi, ipuputol. Sabi ko, hindi. Hindi ako putol. Uwi ako. Sabi ng doktor, kung hindi mo ipaputol yung paa mo, 3 months lang ang tatagal sa'yo. Sabi ko, mukhang mahirap to 3 months? Ang bata-bata ko pa, tapos 3 months, patay na ako. Sabi ko, basta di ko ipaputol, sabi, no? Nung hindi ko talaga ipaputol, maptid, umiyak na yung mama ko, maptid, praise God. Sabi, Dong, ipaputol mo lang para haba pa yung buhay mo. Hindi ipaputol, no? Pero ang sa aking mind, maptid, tumatakbo yung isang question. Kung ikaw po'y mamatay after 3 months, paano yung pupuntahan mo? Wala ka pang baptized in Jesus' name. Kaya kung mayroong mang nakikinig ngayon na wala pang baptized in Jesus' name, matakot ka na. Dahil ang buhay po natin, maptid, hindi po tayo may-ari. Baka bukas, maptid, ako po'y patay na. No? O maaring, hindi ako. Depende na lang. No? Pero hindi natin alam kung sinong kukunin. Ang importante, sabi ni Paul, tayo'y mamatay at mabuhay, nasa Panginoon tayo. Kaya sabi ko, maptid, ayaw ko. No? Kaya ano nangyari, maptid, sabi,
Oh, 3 months, mamatay ka, paano yan? Oh, sabi ko, talagang impyerno ako No? Bakit? Wala akong baptize. Dahil klaro po ang salita ng Diyos, pag hindi ka nagpabaptize in Jesus' name, walang kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Mark 16:16, no? No? Pag hindi ka magpabaptize, ikaw po ay mapunta sa damnation. No? Kaya sabi ko, oy, mukhang maputulan talaga ako ng paa nito. Dahil after 3 months, patay ako. Paano to? Dumating po yung pastor ko, no? Sa aking kabataan, si Pastor Frank. Dahil si Pastor Frank, galing po kami, no? Sa Iligan. Praise God. At dumating si Pastor Frank, sabi ni Pastor Frank, ano bang nangyari? No? Sabi nanay ko, ganito, ito, putulin. No? Sabi ni Pastor Frank, Dong, yung paa mo, pagbalik ng Panginoon, buo yan. Oh, oo nga, no? Yung paa mo, dito lang yan sa sanlibutan. Pero pagbalik ng Panginoon, buo yan. Hindi ka putol ng papupunta sa langit. Praise the Lord. Kaya sabi ko, mga kapatid, hallelujah, ang grabing kinatatakutan ko, yung wala pa akong bautismo. Sabi ko, Dok, putulin mo na yung paa ko. No? Kaya ito po yung nangyari, mga kapatid. No? Pero hindi po ito naging hadlang upang hindi po ako magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Dahil po, mga kapatid, alam ko po, mga kapatid, hallelujah, na ang paglilingkod sa Panginoon ay maraming pagpapala, hindi lamang financial, hindi lamang material, apan ang pinakamalaking pagpapala na aking inaantay, the blessed hope para sa mga anak ng Diyos. The blessed hope na inihanda ng Panginoon, yung mansion, yung kaharian na kanyang ipamana sa kanyang mga anak natin. Praise God. Kaya sabi ni Paul sa kanyang sulat, our lowly bodies, praise God, God will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Kaya kung meron ka mang karamdaman ngayon, praise the Lord, hallelujah, praise God, kung yung pinag-pray, matagal mo nang pinag-pray, hallelujah, wala pang tinatawag na kagalingan, mga kapatid, hallelujah, huwag mong pagpipilitin yung Panginoon, mga kapatid, dahil ang lahat, pagmahal natin ang Panginoon, sabi ng Romans, sabi ni Paul, Romans chapter 8, verse 28, all things work together for them that love God. Kung mahal natin ang Diyos, anuman ang kalooban ng Diyos ating tatanggapin. Kaya dahil ang lahat ng ito ay para sa ating kabutihan. Kung alam mo man, meron tayong nalalaman sa ating buhay hanggat sa makikita lang natin. But in the future, beyond our senses, beyond our eyes, hindi po natin nakikita kung ano yung mangyayari sa ating buhay. Ang importante, mapatid, yung ating buhay ay naplastar sa kalooban ng Diyos at tayo'y naglilingkod na may katapatan sa ating Panginoon. Dahil darating yung time, mapatid, sa pagbabalik ng Panginoon, our lowly bodies, itong body, mapatid, itong body na disabled, yung body natin na mayroong karamdaman, mayroong arthritis, diabetes, lahat ng things mayroon, no? Bakit? Marami ng karamdaman. Pero sa pagdating ng Panginoon, lahat ng karamdaman na yan ay mawala. Lahat ng pag-iyak, lahat ng kalungkutan ay mawala. Pag tayo ay makapunta doon sa blessed hope, mapatid, na ipinaghanda ng Diyos sa bawat isa ng kanyang mga anak. Kaya sabi ni Paul, we should be eagerly awaiting His coming. Kaya gusto ng Panginoon, mapatid, sa araw at gabi, sa bawat oras, bawat segundo ng ating buhay, hallelujah, ating i-refresh lagi na meron ating Ama na babalik upang tayo'y kukunin. Isang bisis, mapatid, after na ako'y na-aksidente, kami po'y nabaon sa maraming utang at yung tatay ko po ay napilitang mag-abroad upang mabayaran ang lahat ng utang. Nung nag-abroad yung tatay ko, mapatid, hallelujah, na-miss namin yung tatay namin na babalik, mapatid, hallelujah, na-miss namin dahil lumayo yung tatay namin. Pero nung tumawag yung tatay namin, sabi ng tatay namin, ako'y uuwi na. Kami po'y natutuwa dahil namimiss na namin ang tatay namin. Ganyan po, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos. Ganyan po tayong naglilingkod sa Panginoon na dapat meron tayong tinatawag na pagnanais na ang Panginoon ay babalik na, mga kapatid, na ang Panginoon ay atin nang makasama. Dahil ito po ang magiging, hallelujah, motivation sa ating paglilingkod sa Panginoon na tayo'y magiging tapat sa harapan ng ating Panginoon. This great truth, this blessed hope should motivate us to an eager anticipation of consummation
sa church po, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Because God will transform our lowly body, mga kapatid. In King James Version, our vile body to be like His glorious body. Alam niyo, mga kapatid, yan yung lagi kong pinapangarap sa Panginoon. Alam mo, kapatid, sa buhay ng isang disabled, napakahirap. No? Mahirap kang maglakad, mahirap kang magbihis, mahirap kang kumilos sa mga bagay-bagay, kapatid. But one thing that I desired in the Lord, yung presensya ng Diyos na palagi kong naramdaman, na anumang kahirapan na aking naranasan, ito po ay mapapawi, mga kapatid, pag ang presensya ng Diyos ay manahan po sa atin. Kaya sa araw-araw, dapat tayo ay magpapuno sa presensya ng Diyos upang ang lahat ng suliranin, ang lahat ng circumstances, ang lahat ng kalungkutan, anumang bagay, mga kapatid, na gustong ihansak ng dyablo upang tayo sirain, upang tayo i-discourage sa ating paglilingkod, ay mawala po ito, mga kapatid. At sabi ko sa Panginoon, sa pagbalik ng Panginoon, ako'y sasalubong sa ating Panginoon in that blessed hope, in that glorious day, sasalubong tayo sa Panginoon na walang karamdaman, na walang disability po, mga kapatid. Think about that, kapatid, when Jesus will come, Jesus will transform our lowly, our mortal, our earthly body into a glorious body like Jesus. Praise God. Hallelujah. 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 Kaya sabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 up to 18, according to the Lord's own word, hallelujah. Sabi po, you tell that we who are still alive, sabi ng word of God, who are left till the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep. Ibig sabihin, yung mga nangamatay diyan sa Panginoon. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive, tayong mga buhay, our left will be caught up together with them in the clouds. Ibig sabihin, sa pagbalik ng Panginoon, in that day of blessed hope, mga kapatid, hallelujah, ang mga nangamatay kay Kristo ay unang bubuhayin ng ating Panginoon, at sa pagbuhay sa kanila, sa pagkabuhay sa kanila, mga kapatid, tayo po ay sama-sama na sasalubong sa Panginoon sa alapaap. To meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, sabi ni Paul, encourage each other with this word. Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, ang bawat isa po sa atin, dapat nating alalahanin na sa blessed hope in the future, mga kapatid, the future, the hope, hallelujah, na ating inaantay, the blessed hope sa bawat Kristiyano, it will be the Lord Jesus Himself will come again. He will come down from heaven with a loud command, a shout, prophet, with the voice of the archangel, with a trumpet call of God. First, the dead in Christ will rise first. Then the living believers will caught up together with them. We will meet the Lord in the air. And we will be with the Lord forever, prophet. Hallelujah. It's very clear that the living believers on earth, hallelujah, ay sasama, kapatid, na sasalubong sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At alalahanin po natin, hallelujah, na ang ating Panginoon, praise God, ay nag-iwan, kapatid, sa atin ng isang napakaganda, hallelujah, at napaka-bless, kapatid, na pag-asa po, kapatid. Sabi ni Paul sa sulat niya sa 1 Corinthians chapter 15, verse 22 to 23, 51 to 53, and verse 58. For us in Adam all die, so in Christ all will be made alive. But it's in His own turn. Christ the first fruit, then when He comes, those who belong to Him.
Listen, I tell you a mystery. We will not all asleep. We will not all sleep. But we will all be changed. Hallelujah. In a flash, in the twinkling of an eye. At the last trumpet, for the trumpet will be sound. The dead will be raised imperishable, and we will be changed. Hallelujah. In the twinkling of an eye, dili ta musulpot dito may sa langit, but in the twinkling of an eye, we will be changed. Itong katawan po nating lupa, mga kapatid, ay papalitan ng Panginoon ng katawang glorified body po, mga kapatid, in a twinkling of an eye. Hallelujah. We will be changed, for the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal will be immortality. Therefore, my brothers and sisters, dinugtungan ko po ng sisters. Sabi ng Paul, therefore, my dear brother and sister, stand firm. Tayo po'y, hallelujah, tatayo. Hallelujah, tayo po'y maging tatayo ng isang matibay na pagkatayo, maptid, sa kalooban ng Diyos, sa paglilingkod ng ating Panginoon. Let nothing move us. Praise God. Hallelujah. Ang kahirapan man, kaya nga sabi ni Paul sa sulat niya, mayroong bagay na makakapaghiwalay sa akin sa pagmamahal ng Diyos. Kamatayan man, marami pong sinabi si Paul diya. Hallelujah. Kahirapan man, lahat ng bagay na nadadanasin ng tao sa mundong ito, na mga negatibo, ang lahat ng bagay na yan ay walang ikakakumpara, maptid, sa blessed hope na ating tatanggapin sa Panginoon. Lahat na yan, maptid, hindi makakapag-move sa atin, hallelujah, sa kamay ng ating Panginoon. Lahat na yan ay hindi makakaseparate sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon. Ito'y kahirapan man, pangangailangan man, gawa man ng dyablo, karamdaman man, hallelujah, mga bagay, maptid, na ating pinagdadaanan, walang makakaseparate sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon. Always give ourselves fully to the work of the Lord, because we know that our labor in the Lord is not in vain, maptid. Hallelujah. Kaya kailangan, maptid, sabi ni Paul sa kanyang sulat, let nothing move you. Our labor, your labor in the Lord is not in vain. Kaya sabi ni Paul, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Ang salita ng Diyos, maptid, nagpapaalala sa atin, merong grace na pinakita ng Diyos sa sangkatauhan. Praise the Lord. The grace of God is enough for us to live faithfully in the presence of God. Ang grasya ng Diyos ay enough na, ay tama na upang tayo'y mamuhay ng may kabanalan, ng may katapatan sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Praise the Lord! Because the grace of God, the unmerited favor of God, hindi dapat tayo mahalin ng Diyos pero minahal tayo. Hindi dapat tayo pagtiisan ng Diyos pero pinagtiisan tayo. Hindi tayo dapat iligtas ng Diyos dahil tayo kaano-ano, pero niligtas po tayo. Yan po dahil sa pagmamahal, sa grasya ng ating Panginoon. Yan po ay, hallelujah, ibinigay niya sa sangkatauhan that brings salvation and appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness. Ito po ang gusto, maptid, ng Panginoon. Our hope, close and open parenthesis, the blessed hope for the future should determine how we live in this present world. Kung gusto po natin na tayo'y makarating sa karya ng Diyos, kung gusto po nating maka-experience that blessed hope, ang salita ng Diyos sa Titus ay nagsasabing, nagtuturo sa atin to say no to ungodliness, to say no to worldly passion, to say no, hallelujah, sa lahat ng gawa ng dyablo, sa lahat ng, hallelujah, kahalayan sa sanlibutan, maptid, but to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for that blessed hope
the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Praise the Lord. Ang salita po ng Diyos ay nagpapaalala sa atin, mga kapatid, hindi po magtatagal, tayo po'y lilisan sa mundong ito. Hindi po tayo taga-mundo. Anumang pinagdadaanan natin, anuman ang iyong dinadanas sa sanlibutan ito, ikaw pa'y nakaranas ng problema, ikaw may nakaranas ng kahirapan, o ikaw may nakaranas ng abundance sa iyong buhay. Dapat hindi po nating kalimutan na meron tayong pupuntahan, na meron tayong destinasyon, na meron tayong sasalubungin ang ating Panginoon na naghanda sa atin ng blessed hope for our future. And the Bible teaches us to live holy, righteously in this present world. Praise the Lord. God bless you po, mga kapatid. Hallelujah. Sa lahat po, mga kapatid, ng nakikinig. Hallelujah. Akin pong inihiling, praise God. Ilagay nyo lang po, mga kapatid, ang inyong kanang kamay, mga kapatid, sa inyong ulo. Ganun lang po, mga kapatid. As I pray, mga kapatid, sa gabing ito, praise God. Lord Jesus, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagpapaalala po sa amin na meron kaming blessed hope. Salamat po, Lord God. Hallelujah. Hallelujah sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa iyong inihanda, Panginoon, na napakagandang kinabukasan, napakagandang pag-asa sa bawat Kristiyano, Lord God. Sa lahat ng aking mga kapatiran ngayon na nakikinig, Lord God, hallelujah. Kahit sila po, mga kapatid, sa hallelujah, Panginoon, sa kanilang, hallelujah, kinalalagyan sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga bahay. I declared blessing for them, Lord Jesus. I declared healing for them, Lord God. I declared, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, kagalakan, Panginoon, sa paglingkod and faithfulness, Lord God, sa paglingkod, Lord Jesus, sa iyo. Bless us all this morning, Lord God, sa lahat ng nakikinig, Lord God, anuman ang kanilang pangangailangan, katagpuin niyo po, Panginoon. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Pwede ba maptin ating awitin, maptin ang isang awit na sasabing, yung awit na sasabing, malapit na si Jesus ay babalik. Praise the Lord. Kung alam niyo pa, sabay-sabay po tayo. Malapit na si Jesus ay babalik. Malapit na tayo'y uuwi na. Count the year as months. Count the months as weeks. Count the weeks as days. As it is now will be going home. Hallelujah. Praise the Lord. Let's clap our hands unto the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Balik po sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. Sister May. Praise the Lord. Salamat po uli. Mga kapatid. Hallelujah. Sa aking kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Sa aking Manang Mirasol. Salamat po sa iyong pagkiter. Salamat po uli. Hallelujah. Pastor Ernie Lupis. Sa iyong family. Sa lahat ng saints, no? Hallelujah. Sa church po natin dyan sa Canada. Under po sa leadership ni Pastor Lopez. Praise God. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. God bless us all in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord.